Ang third week of January sa Pilipinas ay espesyal sapagkat sinasabi natin na ito ay extension pa ng Pasko sa Pilipinas. Alam natin, pinagmamayabang natin sa buong mundo na tayo yung may pinakamahabang Pasko kasi nagsisimula sa September pa lang. Pero hindi lang tayo yung pinakamaaga. Parang tayo din yung pinaka-late matatapos kasi extended up to the third Sunday of January dahil pinagdiriwang natin ang fiesta ng Santo Niño or the Holy Child. Not just in one parish or province, but in the whole country. And the feast of the Santo Niño is really important in as much as it is connected to the history of Christianity in our country. Noong April 14, 1521, naganap ang unang pagdiriwang ng sakramento ng binyag sa ating mga isla. At ito ay naganap sa Cebu. Si Ferdinand Magellan, para i-commemorate o para maalala ang kaganapang ito, nagbigay siya ng regalo kay Raha Humabon at sa kanyang asawa na si Hara Humamay. At ang regalo na ibinigay niya ay ang imahe ng Santo Niño, na ngayon ay kinikilala bilang Santo Niño de Cebu. So, first baptism on April 14, 1521, and to commemorate that, we have the gift of Magellan to Raha Humabon and Hara Humamay, and the gift is the image of the Santo Niño in Cebu. At sabi nila, nung unang-unang beses na nakita to ni Hara Humamay na makikilala bilang Reyna Juana, agad-agad naiyak siya. At sabi niya, talagang isa sa katuparan niya ang mga pangako ng binyag. And so as we begin our encounter, gusto kong ipapanood sa inyo itong short video about the Santo Niño and Sinulog celebrations in the province and city of Cebu. Let's watch it together. Celebrate Cebu, celebrate Cebu, and islands of exciting things for me and for you. Celebrate Cebu, celebrate Cebu, a never-ending festivity. Let's dance and be happy. I love Cebu. I love Cebu. Daw para
Insama ng mga Cebuano diri. Taas ang kamay. Ayun. Siyempre, ang center of the celebrations nangyayari sa Cebu. Pero alam natin na ang pagdiriwang ay laganap sa buong bansa. Halimbawa, alam natin yung ati-utihan nandyan. Dito sa Manila, nandyan ang Santo Niño de Pandacan. Pinakamatandang Santo Niño sa Luzon, Santo Niño de Tondo. And so we have the whole celebration happening in the country. At makikita natin na ang mga bata ay naturally malapit sa puso ng mga Pilipino. We Filipinos are naturally attracted, no? Parang may special love, special care sa mga bata. At pagka tinignan natin yung Ebanghelyo, ang Panginoong Hesus din merong special love, special affection, special concern sa mga bata. Pwede nating itanong, bakit nga ba malapit ang mga Pilipino at bakit malapit ang Diyos sa mga bata? And my proposed answer is this: because children symbolize hope, bagong pag-asa, bagong buhay, no? Masaganang hinaharap. They symbolize hope. H-O-P-E. Ano nga ba yung hope na yan na kinakatawan ng mga bata? Let's begin with letter H. Para sa akin, ang letter H ay humility. Ang mga bata, mahina. Ang mga bata, nakadepende sa mga mas nakatatanda sa kanila. Kaya, hindi natural sa mga bata yung nagmamayabang. Madalas, ang bata, mababa ang loob. Humility, humble. And you know, pagka ang isang tao humble, ang dali-daling lumapit sa kanya ng ibang mga tao. Kaya nga, very attractive ang bata. Kasi we're not threatened by a child. Because the child is humble. So H stands for humility. Second letter is O. O refers to obedience. Ang mga bata naturally masunurin. Kasi pagka hindi sila sumunod sa mga magulang nila, palo. Pagka hindi sila sumunod, wala silang kakainin. And so, because children are obedient, naturally, ang dali-daling mahalin ng mga bata. Yun. Ang dali-daling makalapit sa mga bata because they don't think about their own decisions, pero they obey their elders. Ikatlo, letter P, purity. Ang mga bata, napakadalisay ng kanilang isipan. Papakinggan mo yung mga salita nila, sasabihin nila kung ano yung nasa kalooban nila, and normally, we're not offended by the honesty of the child because yung salita nila comes from a pure heart. Madalas ang mga bata talagang malinis ang isipan at malinis ang damdamin. Pure. And therefore, adults and even God look down upon them with tender love. So purity. Last letter sa hope. Letter E. Young people, children are energetic and enthusiastic. Punong-puno ng buhay. Yung mga elementary students namin, naku, mula umaga, takbo na ng takbo, recess, lunchtime, hanggang dismissal. Hindi nauubusan ng energy. Children are
energetic, and enthusiastic. And we want to be with people who are full of energy kasi nahahawa din po tayo. Kaya nga naturally ang mga Pilipino at pati na ang Diyos malapit sa mga bata because of this quality. So young people are close to us and close to God because they are signs and symbols of hope, humility, obedience, purity, energetic, and enthusiastic. So tayo din po, kung gusto natin na mapalapit tayo sa ibang mga tao, at mas mahalaga, mapalapit tayo sa Diyos, let's also follow the example of children and young people. Let us also be humble. Huwag na tayong magmataas. Tanggalin na natin ang pride sa ating buhay. Humility means truth. So, hindi tayo nagmamayabang ng hindi totoo. Yung papataasin natin yung kakayanan natin, pero hindi naman pala totoo. Pero, hindi natin ibababa yung sarili natin na, ay, di ako maganda. Maganda ka naman talaga. Hindi humility yon. Humility is truth. You don't exalt yourself, pero you don't lower yourself also. Tayo din maging obedient. So maging obedient sa mga nakatatanda. Maging obedient sa mga superiors. Maging obedient sa mga persons in authority. Maging obedient sa mga rules and regulations ng bansa. And we will become like children. Third, purity. Siguro, magsikap tayo na alagaan yung kalinisan ng isip natin. Huwag tayong manghusga sa iba. Huwag nating bigyan ng masamang interpretasyon yung pagkilos ng iba. Ay, kaya lang namang ganyan yan kasi ganun. Alagaan din natin yung purity ng damdamin natin. Ang dali-dali mag-check ng social media. Kaya ba nating iwasan yung mga malalaswang larawan at video para manatili tayong malinis at kalulugdan tayo ng Diyos? Then finally, gayahin natin yung mga bata. Maging energetic tayo. Minsan kasi nawawalan tayo ng pag-asa eh. So pag nawalan ka na ng pag-asa, matamlay ka na rin. Pero pag punong-puno ka ng pag-asa, pag nagtitiwala ka sa Diyos, katulad ng pagtitiwala ng bata sa Diyos, you will also be surprised. You'll be enthusiastic and energetic. So let's be hopeful, humble, obedient, pure, energetic, and enthusiastic. And that is how we can meaningfully celebrate the feast of the Santo Niño. We honor the virtues of the Holy Child, yung Diyos na nagkatawang tao. Yung video na pinanood po natin kanina ay video ng cultural sinulog sa Cebu. Nangyayari yan ng third Sunday. Pero yung religious sinulog, mga festivities niyan, nangyayari po ng Sabado. And so as we come to the conclusion of this short sharing and brief encounter, I'd like us to watch the religious sinulog. Yung sinulog after the Misa Mayor. And you'll see thousands upon thousands of devotees singing. At pagdating ng chorus, sabay-sabay silang nagtataas ng kamay sa panalangin at pagpupuri sa Diyos.
and watch this video of the people at the Pilgrim Center of the Basilica del Santo Niño. That is part of the religious sinulog. So maraming salamat sa inyong lahat. Maikli lang yung encounter natin ngayong gabi, pero sana nag-enjoy kayo at may napulot kayong aral sa sharing ni Father Jubilan. And as we conclude, maraming salamat. God bless you, and you can be rest assured na mayroon kayong pari na palaging nagdadasal sa inyo at nandito lang sumusuporta sa inyo pagka kailangan nyo. I think next week, ako pa rin ang makakasama nyo. So, see you again next week. Thank you and God bless you. Good night to everyone.